Tuloy po siya. Hindi po siya masyadong magulo. Kasi nasa labas na yung mga damit. Di na po magkasya sa aparador. Nakita niyo po, ito po, lahat yan, aparador po yan. Ito yung walk-in closet namin. Dati, nasa abroad tayo, kung ano yung umalis tayo, kung ano yung damit natin, pag-uwi natin, yung pa rin ang damit natin. Ay, oo. Nakita niyo to, pakita ko lang ha. Ito yung, ganitong kalaki yung maleta na dala ko, tuwing nag-a-abroad ako. Isang maleta lang. Pero kapag umuwi ako, yun din. Hindi nadadagdagan. Hindi ako bumibili talaga. Ganun po talaga ako Hindi naman ako kuripot, no? Kaya lang, nasa family talaga lahat, no? Ngayon, nasa family din naman. Pero maraming sobra. At ayan, itour namin kayo. Pasensya na po, ha? Medyo magulo. Hindi... Ayan, okay naman. No? Makikita mo rito kasi magkaiwalay po yung kami lang ni Upline Edwin, no? Yung sink, magkaiwalay talaga yan. He at saka she na sink. Kasi pag-gising kasi ng umaga, parang kami nagmamadali. Kailangan talaga dalawa yung sink namin. Hindi kami kasi sa isa. Opo. So, para walang away. Walang away. Yan. So, tsaka syempre, wala kami ibang ginagamit na produkto, kundi ito yung Aurora by iFern, toothpaste. Tsaka meron akong sikreto, ngayon hindi na sikreto sa kanila. Alam mo kung ano? Tingnan mo yun sa namin. Kahit saan. Alam mo kung saan ko ginagamit. Alam ko na sa gabi. Nakita mo na kung saan ginagamit ang toothpaste. Kaya, ayan, yung Silver Fresh, gamit na gamit, nakita mo naman. Ito yung, andito siya para madaling abutin. Alam mo na kung saan mo kung saan ko yan ginagamit, di ba? Yan, syempre favorite namin to. Yan. Nag-i-steam bath kami ni Upline Edwin. Mainit na tubig yan. Yan. So, anyway, Upline Edwin, go ka na. Oo. So, ipakita mo na ang iyong... Welcome to my sanctuary. Yan. Oo, kulang pa po. Pero sa akin, masaya na po ako dito. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ay original na plantita. Kahit na po iwanan mo ako maghapon sa isang lugar, basta may halaman, mabubuhay po ako dyan. So makikita mo to, no? Rare to, ha? Buhay to na halaman na buhay. Na parang patay. So, ayan yan. So, anyway, kaya ko paborito tong lugar na to kasi sa umaga, dito ko po talaga isinisigaw yung lipad bagwis. Thank you, Lord. Ang dami-dami namin pay-in today. Bakit? Thank you, Lord. Kasi katapat na katapat po namin ang St. James Parish. Ayan po siya. Yung simbahan dito sa amin. No po? At ayan, kung makikita mo ngayon, ginagawa siya kasi dinadagdagan yung mga commercial store dito sa village namin. At sa likod po ng parish namin, andyan po yung marketplace. Kaya malapit lang po dito yung aming binibilihan, yung kung saan kami nag-grocery. And believe it or not, meron po dito Starbucks. Diyan lang po sa likod ng simbahan. At may playground dyan. May ATM machines. Ano pa ba? Meron po dyan basketball court. At kung ano-ano pa. Tapos, ayan, eto, pagka umaga, dito na po ako nagkakape. Pag gabi naman, after the grind, kasi normally ang uwi namin, alas 11. Yung pinakamaaga namin siguro alas 10. Dito rin po muna ako kasi nagdadasal-dasal. Siyempre, nagte-thank you ka na safe kang umuwi at marami kang pay-in. At bago kami umalis, we make sure na isinisigaw ko na yon. Ayan, at dahil nalibot na po natin yung buong mansyon, dito naman po tayo sa garahe. Dito naman tayo sa garahe. Ayan. So, eto po yung mga sasakyan na naibigay sa amin ni iFern, no? Ito po yung bagong car namin, yung Jetour. No? Kaya kasama kami sa car club. Pero siyempre, kasama rin kami sa luxury club. No? Meron kaming Mini Cooper, meron kaming Mercedes-Benz. Yung Mercedes-Benz, kaalis lang kasi may latag yung anak ko isa. May pupunta siya sa Cebu Pacific, kaya dala-dala po yung Mercedes-Benz. Yung isang Mini Cooper namin, nandun sa Antipolo. Na kay Bella. Na kay Bella, andun naman sa anak namin Carol, tsaka kay Patrice. So, dito sa garahe namin, kasya yung 4 na sasakyan. So, ito yung Jetour, isa Jetour, isa Mercedes-Benz, at 2 Mini Cooper sa loob po ng garahe. No? So, maluwag pa sa labas. So, bibili pa ng ibang sasakyan. Kasi
yung sa labas eh, kailangan pang punuin. Oo, kami pa. Kasya pang 4 dyan. Posible po lahat kay iFriend. No? Order ako bukas! Diba? Yeah. Nung nagbabarko po ako, nung catering, may catering business siya, ito pong mga sasakyan na yan, wala po kami niyan. Ang sasakyan namin noon, truck at saka L300. Pero ngayon, dahil po kay iFriend, lahat ng luxury car, binigay po niya sa amin. No, hindi lang po siya regular car, kung hindi mga luxury car ang binigay po sa amin. Kaya, sarap mag-iFriend. No, sarap dahil binibigay lahat ni iFriend kung ano yung gusto mo. Lang. At kung ano yung pangarap mo. Sabi ko nga lagi namin sinasabi na pati yung hindi mo na pangarap, binibigay pa rin ni iFriend. Basta trabahuin mo lang, magkakaroon ka ng lahat ng ito, no? May mansion ka na, may mga luxury cars, 'di ba? Walang imposible sa iFriend. Lahat posible, no? Yung impossible nagiging possible po siya talaga. I'm Edwin Cruz, Presidential Director of iFriend at Vice President ng Mercedes-Benz Club. And I am Sapphire Presidential Director, Nomi Cruz, and Million Dollar Club member as well. At 32 years na kaming magkasama. From the beginning na nag-start kami sa Bahrain 1993. Sa hanggang ngayon, still sweet pa naman kami. Siguro gawa ng iFriend yan. So ako, dati akong head waiter sa Sheraton Hotel. Ayun yung unang-una kong trabaho. Tapos, actually, nagkakilala kami sa Sheraton. Sheraton Bahrain. And then, after Middle East ako, nagbarko ako for 27 years as a head waiter sa cruise line. So, Carnival Cruise Line. Yes. Ako naman, dati akong kasama niya sa Sheraton, pero sa sales department ako. Tapos, napunta ako ng Yemen, naging executive secretary ako ng KPMG auditing firm yun. Tapos, pagdating ko sa Pilipinas, yun, doon ko nasumpungan na maging rakitera hanggang naging chef ako. No? Nag-aral naman ako ng pagiging chef. At nag-start ako na magtayo ng aking sariling catering business na tumagal naman ng 18 years yun, bago kami napunta dito sa iFriend. Nakatira kami sa Marikina. Yun yung bahay namin talaga. No, for how many years? Ang bahay namin isa lang ang kwarto. Magkakasama kami lahat sa isang kwarto, buong pamilya. So, yun yung bahay namin noon. Dati kasi, para kami talagang ni Edwin, na magkahiwalay kami. Paras kami OFW, but there was a time na magkahiwalay din kami. Nasa barko siya, ako naman nasa Yemen. Yun. Tsaka ako nag-for good na sa Pilipinas nung nakita kong maganda naman yung sweldo niya sa barko. Yung halos ayaw na niyang umuwi kasi iniisip niya yung future ng bata. Pero sabi ko sa kanya, dahil medyo maganda naman na yung sweldo sa barko, pinauwi ko siya, pero sa totoo lang, ayaw niyang umuwi. Ang ginawa ko, pinadalan ko siya ng ticket para makauwi lang siya. Oo, totoo. Sabi ko, ay may pera na, may pabili na diba? ng ticket. So, yun yung start na nag-decide na rin ako na mag-for good na. Kaya na kami buhay ng asawa ko. Nung nag-stay ako sa Philippines, nung nag-for good ako, nag-open ako ng maliit na karinderya. No, kasi during that time, yung hipag ko ng anak, sa kanya talaga yon. Nag-take over ako doon sa karinderya niya. Ako na rin, nilagyan ko na ng mga sari-sari store na. Tapos, pinuno ko ng laman. Tapos, ang ginawa ko doon sa karinderya ko na yon, para maubos siya, ang ginawa ko doon, inano ko siya, ano ba yan? Sinusupot-supot sa yon. Oo, tinitingi-tingi ko. Tapos, inilalako ko siya. Balot. Oo, kumbaga, niretigil ko na siya. Tapos, inilalako ko siya sa magmula doon sa kapitbahay namin,
pinakamalapit hanggang doon sa pinakamalayo, hanggang sa lumabas na ako ng kalye namin, sa palengke, dumating na ako sa mga parlor, tapos bangko. Yung mga bangko na naging suki ko na, yun yung nagbigay ng break sa akin kasi nung nag-start ako, palapit na yung Christmas. So sabi ng mga nasa bangko, ma'am, bakit hindi mo na lang kami i-cater? Kasi naghanap sila ng caterer. Sabi ko, wala akong gamit. Sabi nila, sige, gawan mo ng paraan. Ibibigay na lang namin sa iyo yung Christmas party namin. Nung time na yon, wala talaga ako ni kutsara, ni tinidor. Plastic nga lang, nagluluto lang ko tapos dinideliver ko lang. Pero kasi nakita nila yung pagkain ko, quality talaga. Siyempre, ang background ko, hotel. Tapos may presentation, tapos may menu ako. Sabi nila, may potential, masarap daw yung pagkain ko. Kaya ayun, nagkaroon ako ng big break. So doon na nag-start yung catering career ko. Tapos mula doon sa bangko na una kong sinerbisyuhan, kumuha rin ako ng waiter actually dahil meron naman akong background sa hotel, madali na sa akin para magturo ng yung mga tambay sa kalye namin. Binilan ko lang sila ng polo. Actually, pati si iFern, kinikater natin. Oo, kinikater namin si iFern noon. Matagal Since na pa noon. Ferncy, pa noon. namin. Hindi pa namin siya kilala na networking. Tapos, basta ang alam lang namin, Ferncy siya, maganda yung produkto niya. Tapos, lagi kaming nag-cater sa kanila. Almost every week, no? Yung may mga activity Yung mga, doon. Yung leaders activity, meeting nila, yung mga tapos, leaders meeting. Yes, oo. Oo, dati. Tapos hanggang nabigyan tayo ng big break doon sa yung sa World Trade Center, yung opening, grand opening ng iFern. Yan. Kami yung na-cater. Yung may yung malaking habagat. Habagat na bagyo. Oo, yung may habagat na bagyo. Kami yung caterer noon. Tapos, nung nilaunch si iFern, PBA. PBA, yung basketball team. Marami nang nag-aalok sa Ferncy noon sa amin, pero nagpa-member ka yata, pero iniinom mo lang yung product. Oo, yun. Actually, sa akin, hindi siya madali na mag-network. Siyempre, nagkaroon lang siguro talagang para sa amin si iFern kasi that time, nagkaroon siya ng karamdaman. Sa sobrang sipag, sobrang stress, sobrang pagod, puyat, lahat na yata. Kasi kapag wala ako sa Pilipinas, siya lahat. So meron din lang meron din lang nag-alok ng product ng iFern. That time, 3 lang yung product ng iFern. Milka lang, Ferndit, tsaka Fern Active. So, nalaman ng kaibigan niya na may sakit siya, inalok siya. Ito naman, lahat naman ng mga kaibigan na lumalapit sa kanya, pinagbibigyan niya. So, ginamit lang niya yung product. Aros kasi 3 taon hindi siya makalakad to . Yun, nagamit lang niya yung product, gumanda yung pakiramdam niya. Saka siya nag-start alamin kung ano talaga yung iFern. No? So, ginawa niya, sumama siya doon sa kaibigan niya, nakita niya, ako yung kliyente ko to. Matagal ko nang kinikater to. Pero hindi niya alam na mayroong bagong product kasi Ferncy lang that time. No? So, ginawa niya, habang wala pa ako sa Pilipinas, hanggat nasa barko ko, siguro pinag-aralan na niya si iFern. Pinag-aralan niya yung product, pinag-aralan niya yung marketing hanggang hindi niya alam na member na pala siya. Bumili lang siya ng product, tapos member na pala siya, hindi niya alam. So, yun, nung nakita niya na maganda ang iFern, siguro naramdaman niya na mababago yung buhay namin dito. Hindi niya sinabi sa akin na nagpa-member siya kasi kabilin-bilinan ko sa kanya, wag na wag kang magne-networking. Gawin mo na lahat ng negosyo, wag lang networking. Pero every week, nandun ako sa office ng iFern. No, ako yung nagsa-setup, ako yung waiter, ako yung lahat. Every week, halos nandun ako. Every time nasa bakasyon ako, lagi ako may function doon. Oo, nagkikater tayo. Until yun nga, doon ako nag-start na aralin kung ano yung meron dito sa vitamins na ininom ko. Yung nag-alok sa akin, sabi niya, Mare, member ka na, alika, samahan kita sa iFern office. No, yun nga. Nagulat ako kasi yung iFern office
Francis, sabi ko, alam ko, kilala ko yung mga tao dyan kasi ako yung nagkikater dyan. Sabi niya, ganun ba? Tapos, ayun na, pinag-aralan ko na. Nung pinag-aralan ko na yung iFern business, ayan, na-in love na ako, na meron palang ganyan. Pero, I'm telling you, hindi ako marunong sa marketing plan. Magmula na nag-start na kami, yung fast forward na si Edwin, okay na siya, na talagang sumasama na talaga siya sa akin. So, ang latag ko noon, ganito, mula umaga, kasi ang unang naging grupo namin, Pampanga. So, para sulit, madaling araw aalis na kami. Tapos, dun sa unang naging member namin doon, sabi ko, huwag kang lalayo. No? Kung saan tayo maglalatag, dapat ubusin muna namin yung buong kalye. So, ang regular na latag namin talaga, Hindi siya 555. hindi 555. 12 siya. A day. 12 presentation a day. Bawal akong bumaba doon. Eto, this is not my speaking voice. Soprano dos ako noon. No? Pero nung nag-iFern ako, doon ako nag-start mamalat. Hindi na po bumalik yung dating yung regular voice ko. Talagang dinediretso namin yan. May ubo, may support. May okasyon, Pasko, New Year, Yes. nasa latag kami. Wala kaming sinasayang na oras at araw. From the beginning, nag-start kami sa iFern, ako mismo, naging positive ako sa iFern na gawin si iFern. Hanggang ngayon, hindi pa kami nagpapahinga. Ang pahinga lang namin na masasabi namin, yung kasama namin sina Sir Tom sa abroad. Yun yung pinakapahinga namin. Uy, baka talaga. matakot naman sila. No? May pahinga kami, pero social na pahinga. Abroad, di ba? Kasi talagang trabaho. Hindi, Ito share talaga. natin sa kanila. Alam niyo ba, nung nag-grind talaga kami, yung nag-start kami, ang bahay natin, di ba, bago tayo nagka-mansion, sasakyan. Sasakyan. Oo, yung sasakyan namin, andun na lahat. May plancha, may rice cooker, meron na doon, Kama. may kama, andun na. Yan. Nagtitipid kami kasi that time wala pa naman kaming income sa iFern, nag-start kami. Yung instead na balikan ka, nagtitipid ka sa gas, nagtitipid ka sa toll gate. So, noon hindi naman namin pangarap na mapunta dito sa lugar na to. Ay, Ako hindi siya, hindi. Ako hindi. Ako gusto ko dito Kasi talaga. yung mindset ng OFW, yung parang ano lang parang okay na yan. Basta meron kang magandang tirahan, 'di ba? Basta may garahe. May garahe. Yung hindi ko sa gate man lang ng village to, hindi ko pinangarap pumunta kasi alam ko hindi kaya. Hindi kaya sa isang regular na tao, sa isang regular na empleyado o seaman, hindi talaga kakayanin. Bakit kami napunta ngayon dito sa lugar na hindi naman namin pinangarap? Yun yung magic ni iFern. No? Yun yung magic ni iFern na yung imposible, nagiging posible siya. No, yung tuturo ang kanyang mangarap, tuturo ang kanyang magtrabaho, tuturo ang kanyang i-goal, yung gusto mo, lahat ituturo niya sa'yo. No? So, pabalik-balik kami rito. Siguro, 60, basta ito lang lugar na to ang pinuntahan namin. O kaya naman namin napili ito kasi number 1, ang requirements namin, yung para kay nanay. Kailangan convenient si nanay na, kasi nga PWD si nanay, no? Hindi na siya nakakalakad na maayos. So, kailangan yung magiging kwarto ni nanay may sariling CR. Tapos, kailangan may malaking garden kasi dahil hindi Mahilig mag-garden. Hindi na siya nakakalabas. Kailangan hindi siya maiinip. Mahilig din. Parehas kami ng nanay ko na plantita nga. Tapos, isa sa na-fell in love ako dito kasi yun, high ceiling. Ito rin yung gusto namin talaga sa bahay. Laging high ceiling kasi pagka low ceiling parang hindi ako makahinga. Personal ko yun, hindi ako makahinga. Tapos, ayun nga, yung maaliwalas. Siyempre, the best yung kitchen. Yung kitchen ko talaga. Talagang pinili ko yan. Marami kaming pinagpilian. Pero bagsak talaga lahat yung sa kitchen. So, ito lang talaga yung naging perfect. Yung kitchen. Tsaka homey. Pagdating pa lang namin dito, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, akin to, this is my home. Ganon talaga yung pagtingin namin. Ayaw na namin iwanan.
Tapos, pabalik-balik kami dito, araw-araw. Bago kami mag-grind, babalik kami dito. Tapos, bago kami umuwi, babalik na naman kami dito. Pinipil namin siya sa umaga at saka sa gabi. Tapos, pumapasok din kami dito. Talagang ganun kami, kahit walang tao dito. Titingnan namin, sa atin ba itong bahay? Pinipil namin at sa akin siya. Sa akin siya, sabi ko, ito yung akin to talaga. Kaya, yun. Tapos, syempre, iba pa rin yun eh. Nasa Ayala, Alabang ka. Eh, noon, kinikater ko lang to. Tuwing meron ako ikikater dito mga artista, sabi ko, time will come, makakatira din ako dito. Ayan, tumikit sa akin. Sawa kami ko. Buti na lang, matigas ang ulo mo. na kahit networking ang pinasok mo, kahit na ayokong ng networking, pero inilaban mo si iFern sa akin. Tama ka. Minsan kailangan mo lang talagang maniwala, di ba? So, naniwala lang ako sa'yo. Ngayon, 10 years na tayong magkasama. 10 years na tayong hindi nagkakahiwalay. 10 years na tayong nagpapasko sa Pilipinas na dati wala tayo niyan. 10 years na rin tayo nagsa-celebrate ng anniversary natin. Ito yung negosyo na pinagbubuklod niya ang pamilya. Ito yung negosyo na pwedeng magsama-sama. Ito yung negosyo na buong pamilya pwedeng gawin. Kaya ito yung negosyo na kailanman hindi na tayo magkakahiwalay. Ako naman, to Edwin, 10 years ago, actually 10 years ago nasa iFern na rin naman kami. Pero ano yung masasabi ko sa kanya, noon talagang hiniwalayan ko talaga si Edwin. Kasi ayaw niya nga kasing sumama sa akin. Eh ako naman, medyo ano talaga ako, yung hard-headed talaga ako eh. Kasi nga, sa akin, ang nasa isip ko noon, bakit nung nag-catering tayo, ang laki ng negosyo natin, ang laki ng puhunan, bakit hindi mo ko pinipigilan ng ganyan? Eh halos ikamatay ko nga yun, nakikita mo, mayroon akong, nagkakasakit na nga ako noon. Tapos, ngayong nag-a-iFern ako, mag-a-iFern lang naman ako, bakit ayaw mo kong payagan? Diba? Eh wala naman akong gagawing masama. Yung gagawin ko naman, para sa pamilya din natin, bakit ayaw mo ko samahan? No, kaya, nung mga panahon na yon 10 years ago, talagang yun yung time na pinakamahirap sa relasyon namin. Akala nila yung pinakamahirap yung ano eh, yung magkahiwalay tayo. Oo, mahirap yun sa puso. Pero alam namin na mahal namin yung isa't isa na mag-asawa. Pero ngayon, nung magkasama na kami, yun doon kami nag-aaway talaga. Challenge talaga, challenges. Ngayon, yun, salamat at nakinig ka. Salamat sumama ka. Sana hindi ka nagsisi. Sisi ka ba? Hindi. Yun, salamat at mas lalo kitang minahal. Hindi porke sumusunod sa asawa, Andres Desaya, kailangan sumunod ka para gumanda ang buhay yung dalawa. Anyway, mag-asawa naman tayo, di ba? Tayo naman na magkasama. Bakit mag-iisip ba ako ng hindi kakaganda ng pamilya? Yun ang nasa isip ko nun eh. Iisipin ko ba hindi maganda sa pamilya? Bakit mo ko pipigilan? Eh bakit na nag-abroad ka ba, pinigilan ba kita? Diba? Parang ganon. Kaya, yun. Inilaban ko nga. Noon, ako yung gumagawa ng paraan. Kaya lahat ng negosyo pinasok ko. Kasi naghahanap talaga ako ng negosyo kung saan magiging stable kami. Yung kakayanin ko na hindi ko na paalisin si Edwin sa Pilipinas dahil kaya ko ng tapatan yung kinikita niya sa barko. Yun. Yeah, buti na lang may iPhone. Yan. Ayan, maraming salamat po, Madam Kim and Sir Tom. Sobrang papasalamat kasi kung wala kayo at walang iPhone, wala po lahat ito. Walang pamilya na magkakasama, dating OFW na malayo sa isa't isa. Ngayon magkakasama kami, hindi lang yung magkakasama, pero yung binago yung buhay namin, ibang klase na po yun, no? Kaya sabi nga namin sa mga anak namin, buong pamilya namin, sobrang papasalamat kami po sa inyo kasi
bilang isang ama na ang pangarap lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Kaya ako nagpakalayo-layo, pwede naman pala dito sa Pilipinas. Dahil po sa mission ninyo, kung anong meron po kami ngayon, kung saan man kami nakatira ngayon, kung ano man yung kinikita namin ngayon, buong puso po kami nagpapasalamat po sa inyo. Hindi po sapat yung pasasalamat lang. No? Habang buhay po namin tatanawin ang utang na loob po sa inyo. Ito, habang buhay na pasasalamatan kayo kasama po ng buong pamilya ko. Yan. Sir Tom, Madam Kim, maraming salamat. Sa akin lang, madali pong magmukhang tao. Pero yung maging respetadong tao, mahirap pong maging yun. Yung dati, kapag nakapila ka, sinasangga ka, di ba? Ngayon, pagka pumasok ka, kahit saan ka pumunta, ang tawag sa'yo, ma'am na. Naturuan niyo kami ng, yun nga, magmukhang respetadong tao, magmula ulo hanggang paa, na dati baliwala lang sa amin, sapat lang na magmukha kaming tao. So, yun yung isa sa mga napakalaking bagay. Noon, yung latagan namin, pag naglalatag kami noon, ang layo. Pagka pinapasok kami sa bahay, pinagbigyan lang kami. Ngayon, pagka pinapasok kami sa bahay, Nire-respeto ka. Yes, yung may-ari ng bahay, ang tawag sa amin, ma'am. Kahit mayor, ma'am ang tawag sa amin. Dati, pagka pumasok kami sa bahay, kahit tuyong-tuyo na yung lalamunan namin, hindi kami siniservisyohan kahit na tubig. Ngayon, kapag pumasok kami sa isang bahay, pag walang mai-serve sa amin, nahihiya pa. So, yun yung sinasabi ko na respetadong tao, yung ibinild nyo out of Edwin and Nomi. Mas naging madali yung negosyo namin dahil yung mga taong kasama namin at nakikilala namin ngayon, mga ibang klase na rin, nare-respeto na rin po kami. At hindi po iyon madaling makuha. At syempre, yung mga anak din namin, nung nasa abroad si Edwin, isa sa mga fear ko, ano yung gagawin namin after ni Edwin na what if, di ba, may mangyari kay Edwin na nagkasakit siya, ano na yung buhay namin, paano namin masusustain yung buhay namin na nasa abroad si Edwin pag nandito na siya sa Pilipinas. Wala kaming alam na mas gaganda pa doon sa sweldo niya. So, nung nasa IFER na kami, binura na yun lahat. Kaya nga po, ipinaglaban ko kay Edwin. Dahil naramdaman ko yun eh. Iba yung pakiramdam na kapag alam mo yun, yung babae malakas yung gut feel. Naramdaman ko na mababago yung buhay namin dito. Tapos yung negosyo, kung kinaya ko na lumambaras dun sa Kisame, eto po kaya, hindi namin kakayanin na ipamana sa mga anak namin. Yun po yung pinagpapasalamat namin na yung negosyo pong iFern, kaya po namin na ipamana namin, hindi lang po sa anak namin, pati sa mga kaapo-apuhan pa namin. Kung ano po yung naitulong ng iFern sa amin. Ano yun, bit-bit na po namin hanggang sa mga susunod na henerasyon. At yun naman po yung pangarap din ni Sir Tom, Madam Kim, na may pamana namin yung iFern business sa mga susunod na henerasyon. Kasama niyo po kami, Sir Tom, sa mission and vision nyo na gano'n. No, na makasama ang buong pamilya. Kaya nga po yun ang battle cry ng Team Bagwis, kasama ang pamilya para sa pangarap. Ayun po, Sir Tom, Madam Kim, sabi nga po ni Edwin at ng buong Cruz family at ng buong Team Bagwis. Yes. Sobrang mahal na mahal po namin kayo at maraming salamat po sa lahat ng itulong nyo. Hindi lang po sa amin. Kasi tinuruan nyo rin po kami na
tumulong din po para matupad din po namin ang pangarap din ng iba through iFern Business. Kung ano po yung tinuro nyo sa amin, ipinapasa din po namin sa mga susunod namin henerasyon na leaders po. Kung hindi ka pa member, ang message ko lang, for how many years na malayo ako sa pamilya, isang seaman or isang OFW na nagtiyaga sa abroad, pero hindi naman umasenso, hindi naman nabago yung buhay, subukan mo si iFern. No, kami ginawa lang namin, sinubukan lang namin si iFern, trinabaho lang namin si iFern. Yung pinangako sa amin ni iFern na mababago yung buhay namin, higit pa doon, binigay niya po sa amin. Kaya kung nag-iisip ka kung anong gusto mong gawing negosyo, dito lang ang iFern. Dito sigurado, yayaman ka. Yung mga hindi pa, yung mga miyembro na at hindi pa tinatrabaho po si iFern, trabaho niyo na po si iFern. Isang seaman na nangarap lang na gumanda ang buhay, pero tinrabaho lang po namin si iFern ngayon, nasa Ayala, Alabang ako. Masasabi ko na pag tinrabaho mo si iFern, lahat ng pangarap na pamilya mo maibibigay mo. Sa mga hindi pa membro, katulad ng mga kasama ko, nasa abroad pa hanggang ngayon, iba yung buhay na ibibigay po sa atin ni iFern. First of all, para dun sa mga hindi pa member at napakinggan mo ito, na po, alam nyo, napakadali namang i-search, no? Mag-chat GPT, Yes. diba? Mag-Google search po kayo. I-search nyo po yung pangalan namin dalaw ni Edwin, no? Wala naman po doon. Makikita nyo po doon kung ano yung sincerity na sinasabi po namin. At yun po, kasi marami pong gustong magnegosyo. Yung panahon natin ngayon, ang daming gusto magnegosyo. Pero ang tanong, una, ano ba yung gusto mong negosyo? No? Napakahirap mag-put up ng traditional business kung wala kang mentor. Yun ang hindi alam kasi ng marami. Hindi nila alam na importante ang mentor. Dito sa iFern, may negosyo ka, wala kang kalugi-lugi. Kasi yung negosyo mo, babalik sa'yo agad eh. Tama. Diba? Tapos, may mentor kami, katulad ni Sir Tom, na hindi niya napangarap yung pangarap natin. Correct. Kasi, lahat ng pangarap natin, meron na siya. At yun pala yung pinaka-importante. Na, Yung pangarap mo. Turo nila ni Mama Yes. Damkin. Kailangan, kung magkakaroon ka ng mentor, hindi na nila pangarap yung pangarap mo kasi meron na silang lahat nun. At yun ang meron kami. Kaya ngayon, andito kami, kung member ka namin o hindi ka pa namin member, sinasabi ko sa'yo, kung ano yung nakikita mo sa amin, yun din po yung mangyayari sa iyo. Kasi noon, may mga members kami na nag-start din, na katulad namin, walang-wala. Ngayon, kung ano yung kotse namin, yun na rin yung kotse nila. Yes. Kung ano yung Income namin, yun na rin yung income nila. And future, yung bahay namin, magiging bahay na rin nila. So, ang ibig ko lang pong sabihin, etong negosyo namin, maganda. Kasi kung ano yung nakikita mo sa amin, yun din po yung pwedeng mangyari sa iyo at susunod mo pang henerasyon. Yung mga leaders mo, yun din po yung future nila. May isa pa akong tawag dito sa iFern eh. iFern is a gift. Yes. So, kung ikaw eh, masipag, tayo, di ba? Ikaw masipag ka rin, mabait, tapat ka, matyaga ka, matulungin ka. Alam mo, eto na yun, deserve mo na yung magandang buhay. Kung napakinggan mo to, ibig sabihin, eto na rin yung destinasyon mo. Kasi regalo nga ito eh. Lahat ng tumanggap ng iFern, unti-unti, nare-receive na nila yung biyaya na galing sa langit. No? Because iFern is a gift. Pinagaling ka, yumaman ka pang kalusugan. Tapos yumaman ka, material, at yayaman ka pa sa langit kasi magiging mapagbigay ka. Anong bibigay mo kung wala? Sa iFern, bibigyan ka para matuto kang mamigay din sa iba. Yan. Dahil dyan, maraming salamat po, Team Bagwis. Dahil sa inyo, andito kami na iFern. Edwin. Ang bahay namin, ang mansyon namin, sa inyo yan. Di ba? At syempre, sa aking pamilya, lalong-lalo po sa mga anak ko,
kay Elizor Jan, kay Ralph Andre, kay Patrice, kay Naomi Isabel, syempre doon sa aming bagong, magkakaroon kami ng bagong baby, bago doon si Bella muna, tapos si... Kay Blessy. Blessy, yan. Daming blessing. Daming blessing. Daming blessing ni Ifern. At syempre, magkaka-blessing na rin si Blessy at si Doc EJ. Maraming salamat sa inyo mga anak. At syempre sa nanay, nag-iisa na lang nanay namin. At nagpapasalamat kami kasi alam ni nanay, kahit kailangan niya kami, wala kami lagi dito. Kahit ang sarap tira ng mansion namin, kailangan naming lumabas, hindi lang para sa amin, para sa pangarap ng mga downlines namin, ng mga leaders namin, na magkaroon din ng ganito. Kasi ang pangarap talaga natin, magkaroon ng isang Bagwis Village. Yun po talaga, magkaroon kami ng sarili namin village, magkaroon kami ng sarili nating orphanage, diba? At pangarap namin magparal mga nurses para sa orphanage, may mag-aalaga. At matutupad lang yan dahil po sa Ifern. Dahil po sa Ifern, no? At sumama lang kayo sa amin, huwag kayong bibitaw, huwag kayong susuko, huwag kayong hihinto, pwede magpahinga. Basta huwag kayong hihinto sa pangarap nyo. Team Bagwis, no? At ang message ko lang para sa inyo, lagi ko sinasabi, you may hate me now, but you will love me forever. Kasi yun po talaga kailangan nating seryosohin yung negosyo natin. But at the end, pag na-fulfill nyo, lahat ng pangarap nyo, sabihin nyo, ayun pala yun. Bakit ganun si Sir Tom? Bakit ganun si Apnomi? Ayun pala yun. Tsaka maiintindihan nyo na. Pag nakatira na rin kayo dito sa Ayala Alabang. Pangarap namin, maging kapitbahay namin kayo dito. Yes! Oo. Maraming salamat po. No, thank you so much po. To Sir Tom and Mama Dam Kim, thank you and we love you. Lipad Bagwis, kasama ang pamilya para sa pangarap. Salamat po sa pagsama!